So, what's up mga kaibigan? Nagbabalik muli Ron Garage. So, sa video na ito, meron lamang tayong konting i-share na konting detalye lang naman sa pagpili ng spark plug ng mga kapwa ko nakasibit dyan. Yung iba kasi wala pang idea. Nababasa ko kasi sa group namin sa paddock. Hindi alam yung mga ibang spark plug, yung mga ganito. So, itong nakuha ko, nabili ko para dito, ipapalit ko rito sa unit natin ay NGK na BKR6E yung yung code niya. So ito ordinaryo lang naman to. Hindi ito yung kagaya ng iba na kinakabit nila na mamahalin. So ito lang siya. Papakita ko sa natin. Ito flat tip siya. Ayan. Flat tip lang naman siya. Hindi siya kagaya ng iba na iridium, platinum, ganyan na patulis, parang karayo. So iba nagtatanong kung ano daw ba yung size. So dito meron tayong caliper. Zero muna natin. So ang size nito, itong thread size nito, yung iba kasi nalilito po 12 o 14 ba. So ngayon susukatin natin. So nasa 13.8 siya. So syempre ano yan, may konting allowance yan para dun sa thread. So considered as ano pa rin siya, 14 mm yan. So sa range naman, sa spark plug range, hindi nila alam yung yung mga baguhan. Hindi rin nila alam yung bibili na sa spark plug socket. So ito size niya ay 16 mm. 15.8 pero 16 pa rin. Wala kasing point sa sa pagdating sa spark plug range. So bibili kayo ng spark plug range niyo, deep socket, ayan, 16 mm para dito. Yung makina pala natin is LXI lang yan. Simple lang. Pang personal natin, pang home service, ganyan. So ayan, papalitan naman natin siya ng spark plug niya. So ayun, bale magpalit pala, kailangan lang natin ng simpleng tools lang naman, kagaya ng isang ratchet, ayan, 1/2 inch drive, tapos isang long extension, at yung spark plug wrench natin na 16 mm na deep. Ayan, pang spark plug talaga siya. Ayan, may goma sa loob para hindi mo na kailangan gamitin pa yung mismong tawag nito, high tension pang hugot. So meron na siyang rubber sa loob para pag ginamit mo siya, pagtaas mo nito mula rito sa butas na yan, kasama na siya, kasama ng spark plug dito. So yun ang purpose ng rubber na yun. So tara, baklasin na muna natin. Unahin na natin tong cylinder number 1. Medyo mahigpit Okay, natanggal na natin lahat. Ayan. Naman ay ito. Yan. Pasok mo lang ng ganyan. Counterclockwise. Pagpihit. Ayan, napakalambot lang. Paalala ko nga pala guys, yung mga DIY dyan, pag hihigpitan nyo, marahan lang ho yung paghigpit nyo. Huwag sobrang mapwersa kasi ho, mahirap talaga lost threadan ng spark plug thread. Ang hirap po niyan. Bababa na yung cylinder head niyan para lang maayos, ma-repair yung nasira. So ito siya. Ito yung sinasabi ko kanina na pag hinugot mo, tinaas mo, kasama na yung spark plug dito. So ayan. Medyo mainit-init pa. Kasi ginamit ko kanina, bumili pa ako ng ulam Ayan. Wow, mainit. Comment down below naman mga kaibigan kung taga-saan kayo, para naman alam ko kung saan nakaabot tong video na to, no? At gusto ko yung i-shout out text video, comment down below lang mga kaibigan. At
Syempre, kung bago ka pa lang at napadaan lang sa itong video na to, huwag mo na rin kalimutan syempre mag-subscribe dito sa aking munting channel na nagsisimula pa lang. Pag-share ng mga ganitong video. Hayaan nyo mga kaibigan, pagbubutihin pa natin para makatulong tayo sa mga iba pang DIYers dyan. Ayan, natanggal na natin. So, ito yung pagkakaiba nila. Etong nabili natin sa online, ayan, flat tip lang siya. Itong nakakabit ay, ayan, parang karayom na siya. Platinum, parang ganun to. Ito muna susubukan natin ikabit kung maayos. Kasi, ito, napapansin ko kasi sa spark plug ko, ay parang pumupugak siya, parang medyo misfire na siguro dahil sa katagalan, kaya ganun, pupugak-pugak minsan. So napag-isipan ko na ano kaya kung palitan ko na lang para wala nang isipin, di ba? Mahirap kasi yung naabala tayo sa daan tuwing may pupuntahan malayo, mas mabuti na nating palitan kaysa abalahin pa tayong tuluyan, lalo na sa daan. Ang hirap niyan. Mas mabuti na yung ayusin na natin kaysa abalahin pa tayo sa daan. Ayun, apat pala yan. Ito pala yun guys, yung mismong box niya, no? Ayan. Kung bibili kayo nito, kung nasa kulang-kulang 400 siya, nabili ko lang siya 400. Sa Shopee ko siya nabili. At bale, mura lang naman yung shipping, nasa 59 pesos yung shipping, bale parang ganun, halos abot din siya ng 400. Pero kung meron kayo sa area ninyo, mas mabuti. Ako kasi online ko lang binili kasi walang available sa area ko noon, kaya online ako bumili. Pero kung meron sa inyo, yan, pakita ko na lang din sa inyo, tapos screenshot nyo na lang para if ever magkaroon kayo ng idea. Ayan, ito yung code. Yan, screenshot nyo na lang guys para meron kayong reference pag bibili kayo. Yun. So guys, make sure lang na bago kayo magkabit, i-check nyo yung mga clearance. Yan. Meron tayong pillar gauge dito. Check nyo lahat ng clearance. Kailangan pantay at hindi ipit, hindi rin ganun kaluwag. Ayan, oh. Ito medyo maluwag to. Ayun, sakto lang. Kailangan hindi masyadong dikit, hindi rin ganun kaluwagan. Kaya tamang-tama lang. Ito medyo maluwag pa. Natin ng bagya. Okay. Okay, sabit na natin. Wow. Sensya na rin guys kung medyo hindi ganun kaganda yung audio ko ngayon kasi maulan kasi dito ngayon eh. Sobrang lakas ng ulan. At guys, make sure bago matapos ang video na to, na-hit mo na rin yung subscribe button dyan sa baba at i-hit mo na rin yung siyempre yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload ko na video. Yan, maraming salamat. At matatapos na rin natin to. Nakabit na natin to. Mamaya-maya lang papaanda rin na natin. Pag-iikpit pala nito mga kaibigan, marahan lang ho, huwag mo nga rin masyadong higpitan kagaya nung nasabi ko kanina. Ayan, tamang higpit lang, huwag masyadong sobrang malakas kasi mahirap talagang ma-lost threadan. Ayan.
Shoutout nga pala sa tropa kong taga Cavite. Ayan, si EK Birds. Ayan, napakaganda ng EK niyan. At murang-mura pa yung mga parts sa kanya ng mga Civic. So sa mga gustong bumili ng mga parts ng Civic, ay nandito lang. Ilalagay ko na yung pangalan niya dyan sa screen natin. Ilalagay ko yung pangalan sa screen. Ayan, message nyo na lang siya, si EK Birds. Kung may mga kailangan kayong mga pyesa sa mga Civic ninyo, ayan, message nyo na lang siya. So, naikabit na natin. Ayan. Sunod naman, andarin na lang natin yan. Okay, let's go. Yun na, mandar na. Yun, mandar na rin. Medyo matining-tining na siya. Wala na yung bag, nagbabag down siya. Pupugak-pugak. Lalo na sa cold start. Ito lang ang mangyayari rin. Yung makita nyo, wala pa siyang airbox yan kasi parating pa lang. Pasensya na kayo, napakabili talaga ng engine dito. Robert yan, ganun na rin. No? Para makita ko yung mga alakalawang. Kasi wala akong magawa ngayon, maulan. Galing tayong home service ngayon, so ito, dito muna tayo focus sa service natin. Palit nga pala rin ako ng manifold ng P2K pang BTI na Matic. Yung sa akin kasi Alexa, iba pa yung manifold nun. So yan, upgraded na yan. Ginawa ko ng ganyan. So yung airbox naman susunod, parating na rin yung kakabit natin dito. So sa pagkabit pala nun guys, gagawa ko ng video kung paano ko siya ginawa. Para yung mga naka Honda City, naka Alexa, naka po ako, naka RX-7 dalawa. Makikita nila at magkakaroon sila ng idea kung paano i-upgrade yung kanilang manifold. So, yan. Okay na. Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon mga kaibigan. Muli, ito po si Ron Garage. Maraming salamat sa panonood. At siyempre, kung bago ka lang at napadaan lang ang video na to, huwag mong kalimutan mag-subscribe, hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload ko na video. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat!